Thank you, Mr. President. Mr. President, I would like to associate myself with the sponsorship speeches of our colleagues and express my full support on proposed Senate Resolution number 144, expressing the sense of this chamber to request the International Criminal Court to hold former President Duterte under house arrest rather than in a detention facility, to uphold the principles of humanity, respective of political interest or other gains. Ginong Pangulo, hindi may kakaila na si dating Pangulong Duterte sa kabila ng mga kontrobersiyang bumabalot sa kanyang administrasyon ay naglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon bilang mayor, vice mayor, congressman at bilang kalabing-anim na pangulo ng ating bansa. Naunawaan ko na may iba't ibang pananaw ang bawat isa sa atin dito hinggil sa naging pamumuno ng dating Pangulo. Gayunpaman, hinihingi ng pagkakataon ang habag at pagpapairal ng konsiderasyon sa lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Likas sa ating mga Pilipino ang mataas na pagpapahalaga at paggalang sa mga nakakatanda. Sila na mga tagapag-ingat ng karunungan, kasaysayan at tradisyon ng ating pamilya. At gaya ng karamihan na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay sa edad na 80 anyos, hindi na siya ang leader na kinamulatan natin ilang taon na nakaraan, matatag sa likod ng pulpito ng kapangyarihan. Bagkus, isa na siya ngayon na ordinaryong ama, lolo, at kapwa mamamayan na humaharap sa pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay, na higit pang pinabigat ng katandaan at karamdaman. Kaya't hinihiling ko sa aking mga kasamahan, ilang mga senador ng sambayan ng Pilipino, kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa, pagbibigay halaga sa kalusugan at dignidad na nakatatanda, lalo na may dinadalang karamdaman. Ang pagpapasyang ito ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pag-absuelto sa mga ipinupukol sa dating Pangulo. Pagkus ay pagbibigay ng pagkakataon na makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Naway manaig ang ating pagkakaisa, lasakit at pagiging makatao. Dahil higit sa lahat, siya ay isa ring kapwa Pilipino. Sabi nga ng aking ama, dating Pangulong Estrada, walang tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.